Mahalaga po yung ating pag-uusapan sapagkat kailangan ngayong mga huling araw, kailangan tayo ay laging gising. Amen? Sino ba naman ang hindi magigising dito? Ang init-init, ano? Amen po ba? Kaya patuloy po kayong mananalangin na yung ating church sa likod ay maipagawa na natin. Kasi andyan na yung lugar. Yun na lang pampagawa ang hinahanap natin. Amen po ba? Pero ang Diyos, kailanman hindi tayo binibigo. Ano man ang kanyang ipinangako, ay mangyayari at matutupad ito. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ngayon pong umagang ito, kailangan lagi tayong gising. Hello? Asan ba yung aking kasama din eh? Kailangan, sabi mo sa tabi mo, gising ka. Gising. Sabi mo, hoy, gising! Amen? Kailangan lagi tayong gising. Kasi kapag hindi tayo nagising at patuloy na magising, maaari na tayo maligaw ng kaaway. Maaaring tayo madaya ng mundong ito. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Huwag kang matinag. Patuloy lang sa Panginoon. Ano man ang ating pagdadaanan, sama-sama tayo na pararangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan, it's a wake-up call, knowing the time. Alam niyo po, napakahalaga na tayo laging dapat gising. Kung sa tahanan natin, kapag tayo tulog at iniwan nating bukas yung ating gate, bukas yung ating pintuan, sa tingin nyo, hindi kaya tayo mananakawan. Pwede yan kung gising ka. Amen? Kasi nandun ka eh. Makikita mo kung may papasok o may lalabas. Makikita mo kung may angunguna yung gamit. Pero kung tulog ka, maaaring maubos lahat ng laman ng ating tahanan. Hello? Sino may gusto nun? Taas ang kamay. Walang may gusto. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matatili kang gising. Napakahalaga, dahil napakahirap, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kapag tayo nadatnan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na ikay tutulog-tulog, kung ikaw ay aarte-arte at hindi ka naman artista, ay artista ka, gumaarte ka, baka ikaw na yung tao na tulog. Amen? Yung pabebe. Amen? Yung Kristiyanong pabebe. Amen po ba? Mukha naman kayong mga baby face. Sana baby face lang. Huwag naman baby yung ating pagiging Kristiyano. Lalo na yung mga pioneering dito. Yung ang tagal-tagal na. Amen? Amen po ba? Naunahan pa ng mga kabataan. Hello, na nagpagamit sa Panginoon. So ngayon pong umaga, ngayon pong oras na to, dapat, sa pakikinig natin, dapat lagi tayong gising. Kaya yun, naiinit na yan. Mas naiinitan nga po ako dito. Lamang kayo sa akin. Kasi kayo nakaupo ako, nakatayo. Amen? Sinabi ko po yun para maisip niyo po yun. Amen po ba? Na kayo nakaupo, okay nakatayo. Ha? So, kailangan lagi tayong gising. So, tandaan po natin, number 1, dapat lagi tayong gising. At ito po yung oras na dapat tayong gumising na. Time to wake. Ang sabi po ng Romans 13:11, dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Hello, mga espiritong natutulog, mga kaluluwang natutulog, mga manggagawa ng CGC, FJTG, mga tinawag ng Lord sa lugaring ito, hindi po nagkamali ang Diyos nung tinawag ka sa lugaring ito. Hindi rin nagkamali ang Diyos na ilagay ka sa posisyon kung ikaw man ay manggagawa ngayon, ikaw man ay associate pastor, ano man ang kalalagayan mo, tinawag tayong lahat ng Panginoon para maging isang body, o isang katawan ni Kristo. Amen? At lahat tayo ay may tungkulin na dapat gagampanin. Kaya sabi po doon, dapat ninyo gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo sumampalataya kay Jesucristo. Ligtas na po tayo, baka po malito kayo dito, tayo po ligtas na, pero kailangan natin gumising dahil merong mas higit tayong inaasahan. Ano yon? Yung buhay na walang hanggan. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At kapag nadatnan tayo, na tayo patulog-tulog sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa tingin nyo, makakasama ka? Naalala nyo yung 10 dalaga? Naiwan yung kalahati?
5 lang ang nakapasok dahil patulog-tulog, nagdala na ng konting langis. Walang reserba. Kaya pala ang Kristyano, dapat laging may reserba. Amen, sabihin mo sa kanila, dapat may reserba ka. Hello? Kaya yung 5, hindi nakapasok, napagsaraduhan. Eh, nung mauubos at andap na yung kanilang ilaw, abay, biglang, at sila bumili. Dahil kailangan may ilaw sila. At bumili sila. Umalis yung 5. Pagkatapos, nung pagbalik na, wala na. Dumating ang Panginoon. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat lagi kang gising. Sabihin mo, hoy, gising! So, time to wake. Time to wake. Bakit? Kasi, malapit na po dumating ang Panginoon. At kung, kasi may mga pilosopong tao sa Old Testament pa, tagal-tagal na sinasabi, doon sa ating binabasang talata, gano'n, 2,000 years ago. Sinasabi na yan, malapit na dumating ang Panginoon. May mga pilosopo doon sa kamatayan, may mga pagsasabi ba kung kailan tayo mamamatay? Ano sabi ng Hebrews? Bisa lang mamatay ang tao pagkatapos paghuhukom. Kung hindi tayo gising, namatay agad tayo. Kanina po sa Carmona, galing po ako doon, kala ko 4 lang ang patay. Yung isang nadaanan namin, 32 years old lang yung isa. Sino dito yung edad 32 na? Wala 32. 32 lang. Buti na ako, mukhang aabot ako ng 57. Next month, 57 na ako Mukhang aabot ako. Mukha pa ang sabi ko, nakita nyo. Hindi tayo sigurado kasi. Kapag dumating ang kamatayan, 5 po pala ang patay doon. At pagkakaiba ng edad. Yan po, hindi na po natin kayang tanggihan. Kaya kailangan lagi tayong gising, lagi tayong seryoso sa ating ginagawa. The age is almost over because Jesus could come at any time. We are told here, wake up. Malapit na talaga. Amen? Paano ba tayo mananatiling gising? Simplihan natin yung example. Sino rito yung may mga sakit na inaalagaan katulad ko? Diabetic. High blood. Wala may sakit dito? Sakit sa bulsa. Marami. Sabi ko na nga ba, sakit sa bulsa, marami. Amen? Pag-usapan natin ang health problem. Ako po, diabetic. Kapag ako po, naging hindi mapagbantay sa mga kinakain ko, alam niyo po ba, kagabi, naparami ako ng kain. Alam niyo po ba, pag gising ko kaninang umaga, bago ko mag-take ng kahit anong tubig o ano pa man, nag-testing ako. Alam niyo ba, 220. Ang regular ay 105. Times 2. Pinabayaan ko yung sarili ko. Naging pabaya ako, May part pala ako doon sa kalusugan ko. O, halimbawa naman, ikaw ay high blood. Bawal sa iyo, may fatty liver ka. Bawal sa iyo, mamantika. Ang hiling-hiling mo pang kumain sa mga fast food. O ano ngayon? Tulog ka. Baka naman may naninigarilyo pa dito, may umiinom pa dito. Sabi ng cigarette smoking is dangerous to your health, on your health. Tapos, sigarilyo ka pa na sigarilyo, o ano? Gising ka ba talaga? Hello? Kailangan, huwag daw magpupuyat. Kailangan 8 hours araw-araw ang tulog. ML ng ML. 2 oras na lang natulog. Anong ini-expect mo? Hello? Tulog ka. Alam mo, makakasira sa katawan mo. Doon kaya sa spiritual natin buhay. Kung patulog-tulog kaya tayo, ano kaya mangyayari sa atin? Hello? Hi? Amen? Amen po ba? Amen po ba? Paano kung dumating yung pagkakataon na tulog tayo, kailangan natin, ang Diyos sa buhay natin, tulog tayo, hindi tayo gising, ano mangyayari sa atin? Di ba kaya maraming nawala? Nakatulog sila. Hello? Dating mainit, dating malinaw ang isipan, nadaya ng kaaway dahil hindi naging mapagbantay. Sabihin mo sa katabi mo, maging mapagbantay ka? Naintindihan na po? So, time to wake.
When Paul talks about awakening from sleep, here he is talking about spiritual sleeping. Paul is calling us to awake our spiritual unconsciousness, unresponsiveness, inactivity concerning the things of God. Hello? So, conscious pa ba tayo? O unconscious na tayo? Alam niyo ba yung Kristiyanong walang malay? Hinahayaan niya yung mundo, kainin siya ng mundo. Example na mababaw. Mababaw na lang, yung simple na lang. Yung alam natin, araw ng samba, hindi ka sasamba. Conscious ka pa ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Malapit na po dumating ang Panginoon. Pasensya na po, matapang si Daddy, paminsan-minsan. Gusto ko sana ko kayo ipag-heli eh. I-heli ko sana kayo eh. Kaso, umasamant na nga lang ako nagpipis dito, parang ang sakit-sakit pa. Wala, ganun talaga eh. Amen po ba? Kailangan gumising tayo, kailangan gisingin. Hello, kailangan magising tayo. Kailangan maging conscious tayo. Dapat hindi tayo unconscious. Amen po ba? We, as a Christian, can very easily be unconscious to things of God. We just more or less ignore them. Yun ang masakit. Ignore natin pagdating sa ano. Kasi maiintindihan ako ng Lord. Kasi grabe yung biyaya ng Panginoon. Maiintindihan ako ng Diyos. Ang bira, maiintindihan ka talaga. Ikaw lang hindi makaintindi. Tayo lang ang hindi makaintindi sa Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Gumising ka, gumising tayo. At ipakita natin tayo sa Diyos. Amen? Unresponsive to the Word of God. Ephesians 5:14-18. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 14, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Hello! Pakitingin nga po kamay ng lahat ng pioneering dito, yung matagal na, pakitingin, yung nagsimula pa. Kita nyo, dadalawa, tatlo? Lahat kayo, hindi. Asan na kaya yung asan na kaya sila? Hello? Di ba siguro, lumipat na. Susunod na topic ko ay about sa kambing at saka sa tupa. Para maintindihan natin yung mga nawala. Nandiyan po ba kayo? Ikaw, tingnan nyo yung mukha nyo. Di ba mukhang tupa ka? Kasi anak ka ng tupa. Tingnan nyo. Pag-uusapan natin yan, yung karakter ng tupa at saka karakter ng kambing. Sabi po ng Ephesians, kaya nga, sabi niya, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Ano ba yung liwanag ng katotohanan? Yung salita ng Diyos. Kaya nga, sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya nga po tayo nandito. Nagising na yung ating spiritual. Nagkaroon tayo ng spiritual quickening. Nagising. Kaya tumugon tayo, bumangon tayo. Niliwanagan tayo ni Kristo. Ngayon, paalala lang to sa atin. Kaya, sabi po ng verse 20, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, namamuhay. Mag-ingat kayo kung paano kayo namamuhay. Namumuhay siguro yan. Namumuhay. So, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Yung palang mga marurunong, yung pa yung nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban ba Diyos na tayo mag-Bible study, kalooban ng Diyos na tayo magbigay ng tithes, kalooban ng Diyos na tayo magtipon every Sunday. Mag-devotion. Di ba kalooban yan? Kaya sabik na sabik tayo pagka yung paggabi na lalo na itong mga kananayan. Kahit napagsasabihan ko na nga si Mami, nakikita ko may pasana dahil napupuyat na. Kasi daw, yung iba, may trabaho. Alam niyo po yung pagsasakripisyo ni Mami, huwag niyo ko susumbong ha. Ministro ko siya. Pasa dito. Dahil kulang na sa tulog. Tapos ako, magising ko madaling araw, mahahawa siya ng gising. Ako ngayon na may kasalanan. Amen? Kaya bala ko hatiin yung kama namin Lalagyan ko ng harang. Amen? Nakita niyo? Para lang. Hindi tayo madaya ng kaaway. Para lang, lagi tayong gising. Every Saturday, mayroong revival dito. Mga manggagawa, amen.
Kasi pag nakatulog tong mga to, saan to pupulutin? Galit na galit ang mga kaaway niya sa mga manggagawa. Kasi gusto silang nakawin. Patayin yung kanilang pagpupursige. Amen? So, dapat maging marunong tayo. At alam natin dapat yung kalooban ng Diyos bilang mga Kristiyano. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. O, saan ba natin ginagamit yung panahon natin? Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. O, ano ngayon, nasa school ka, ano ngayon, sa trabaho ka. O, paano mo gagawin gumawa ng mabuti? Pag maraming bawon mo, edi, sharean mo yung kasama mo. Amen? Kung vacant period nyo, o edi sharean mo yung classmate mo. Ipakita mong kay Lord ka talaga. Nagliliwanag ka talaga. Amen? Amen po ba? Sorry po doon sa mga nasa una, talaga mahilig lang po akong tatapat. So sabi niya, dahil maraming gumagawa ng kasama sa panahon ito, napakarami po. Iilan lang po ang mga totoong Kristiyano. Tapos hindi pa tayo magpapakatotoo, paano na lang? Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. O alam niyo na ba? Yung golden ano? Pakita natin. Magliwanag tayo. Kaysa mag-inarti-inarti tayo. Sorry po sa mga term. Baka pong pagod na yata ako. Hindi na tayo magpabebe. May sabi mga sakit mo, huwag kang pabebe. Hindi ko po inaalis yung mga kabataan dito. Natural lang yan. Ako nga. Kung alam niyo na ako, paano ako mag-approach sa mga kabataan, sabihin niyo, para ako hindi pastor minsan. Yung makipag-joke-jokan. Kasi inaabot ko talaga yung mga kabataan. Minsan, napag-iisipan pa ako. Kung hindi nila alam kung gaano ko kasungit, ka-stricto. Siguro kung pagsusungitan ko itong mga ito, babumalik pa kaya itong mga ito. Amen? Amen po ba? Word of God lang po tayo. Amen po ba? O baka mamatay. Hindi ko muna. So, wag daw po tayo magpakamangmang. Kundi alamin natin yung kalooban ng Diyos. Hello? O, sino rito yung nagsisik ng kalooban ng Panginoon? Araw-araw. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Sino rito yung araw-araw nagpapapuspos sa banal na Espiritu Santo? Alam niyo po, si Daddy, nung bago-bago pa lang nagpapastor, kung hindi po ako puspos, baka wala na po ako. Wala na po ako sa paglilingkod. Amen. Si Daddy hindi gwapo. Si Daddy. Kahit hanggang ngayon nga nakakaranas pa rin ako ng mga ganyan. Kung hindi tayo puspos, ano mangyayari? Sabihin sa kanila, baka puspos. At sila'y nagitian. Dapat lagi tayong puspos. Kaya kahit anong alok ng kaaway, kahit ano ginagawa gawin ng kaaway, hindi tayo mahuhulog sa kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? So, sabihin mo sa katabi, magpakapuspos na tayo. At salamat sa dalawang nagsalita. Huwag daw tayo minsan kasi, di ba, yung pag nakainom tayo ng alak, ibang kapuspusan natin no? Dati, ang tinutino mo ko sa. Pag ako na, ano ngayon? Siya. Puspos na ako ng espiritu ng alak. Hello? Pero ngayon, dapat puspos tayo ng banal na Espiritu Santo. When we wake up, we show God the ambitions and we seek to do God's will and we don't waste the time. Ano kung gising tayo, dapat nakikita natin yung ano ba yung bagay-bagay na dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Dapat hindi natin sinasayang yung oras natin. Hindi naman palagi yun. Yung panahon, ang pinag-uusapan yung libre nating panahon. Huwag na natin ibigay sa iba. Huwag na natin ibigay sa mundo. Kasi tayo'y iba sa mga hindi mananampalataya. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Kristiyano ka Hindi ka taga mundo, taga langit ka. Amen po ba? Kaya kailangan makitang kakaiba ka. Most of all, when we wake up, we examine our lives.
and confess our sins. So napakahalaga kung gising tayo. Tingnan nyo sa part ko, gusto ko pong ibisto ko sa inyo yung sarili ko. Mahilig po ako magte-testimony. Alam niyo po ba, pag may nangyayari sa kabuuan ng church, parang nagiging stagna, parang hindi nag-grow, ini-evaluate ko kagad as pinagkatiwalaan ng Panginoon yung sarili ko. Lord, ano ba yung kakulangan ko? Ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba, may lihim ba akong nagawang kasalanan sa iyo na hindi ko napansin? Yan kagad ang tanong ko, hindi kagad ako nakaturo sa ang mga tao, bakit nawawala? Anong pupasok sa imo? Pero bago ko yun gawin, sarili ko muna tinatanong ko. Saan ba ako nagkulang? Ini-evaluate ko yan. Nagkulang ba ako ng pakikipag-banding sa mga kabataan, sa mga matatanda? Hindi naman matatanda, bata pa. Amen? Amen po ba? Hindi naman ako pwedeng hindi ko maabot yung mga kabataan. Unumain. Hindi ko naman din pwede yung mga nag-uulian na, hindi ko maunawaan. Maintindihan. Amen? Lahat po yan. Tiyatanong ko, Lord, ano ba? Yung mga tao na, ang level ng faith, kailangan ko maintindihan nyo. Paano natin, ini-evaluate ko po yan. Nag-i-evaluate po ako. Ang tanong kayo po ba, ini-examine nyo po ba ang mga sarili nyo? Tiyatanong nyo ba yung sarili nyo, okay na ba itong ginagawa ko kay Lord? Ito lang ba talaga yun? Oras na po para gumising. Amen? Amen po ba? Kasi great harvest na tayo ngayon. Baka magulat ka, sila nag-harvest na, tayo hindi pa. Amen po ba? Kaya pala, tulog ka. Amen? Nakatulog ka pala. At pagkatapos natin ma-examine, nakita natin anong kailangan. Di confess. Lord, patawad. Nangyari po yan sa Bulacan. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit? Maraming dumadalo. Puno ang church. Pero bakit ganun? Bakit dry na dry? Hinanap ko talaga kung saan nag-uugat. May pinag-uugatan po yan. Amen? At ang pinag-uugatan po niya ang kasalanan. Nahanapin lang natin kung sino at paano nangyari. Hindi para husgahan, hindi para yun ang nagkamali, kundi para alalayan at maibalik doon sa dating kalalagayan. Amen po ba? So try to examine ourselves and confess it. At kung wala naman, nakita natin yung pinag-uugatan, pwede ipanalangin natin sila. Yun ang ating tungkulin. Amen? Why should we wake up? Because our salvation is nearer than when we believe. Acts 16:31. Malapit na kasi dumating ang Panginoon. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Ito, pakinggan niyo po mabuti ito. Tayo, sumampalataya po tayo. Naniwala tayo sa Diyos. Pero hindi lang naman ikaw maliligtas eh. Kasi sabi dito, pwede ba ito, pagbulay-bulay ito, yung Acts 16:31, ito po yung laging inilalagay ng Diyos sa puso ko. Hindi pwedeng si nanay lang, hindi pwedeng si tatay lang, hindi pwedeng si kuya lang, hindi pwedeng si ate lang. Kasama dapat si bunso, kasama dapat si tatay, kasama dapat si nanay. Hindi lang tayo dapat. Kasi sabi po dito, sumagot sila, sumasampalataya sa Panginoon Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. May ginagawa ba tayo? O sabihin mo sa katabi mo, ako'y gising. Kasi, ayaw talaga niya, nagsasalita ka na. Sa ganang sarili mo yan. Hello? Hello? Naintindihan po? Naunawaan po natin. Kapag salita natin, kasi ayaw nila, ginagawa ko naman yung tungkulin ko. Para sa akin po, opinion ko lang po ito. Wala naman tayong kakayanan na padaluhin sila. Ang Diyos lamang po. Iluhod natin sila sa Panginoon. Magpakita tayo ng liwanag, magpakita tayo ng mabuting halimbawa. Makita si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Yung mga mamamatay tao nga, yung mga grabe yung akala natin, wala nang pagbabago. Ako ng lipunan, kumbaga, salot ng lipunan. Naging pastor, naging bishop. Yung pa kayang asawa natin. Ang bait-bait. Kaya nga tumatagal, mabait talaga eh. Kaya lang, hindi pa nga kasi nila naiintindihan at naunawaan. Kapag naranasan nila, pag nakita sa atin yon at naging mabuti tayong halimbawa,
Naging patotoo tayo. Maniwala po kayo. Karanasan ni Daddy yan eh. Hello? Wala naman akong kapatid na hindi na born again ah. Pero marami din akong kapatid na matigas ang ulo. Pero na born again sila. Ano lang ang nakita sa akin? Yung testimony ko, yung pagbabago ko. Nag-ilaw. Alam nila, dating loko-loko ngayon. Tumino dahil kay Kristo. Yun lang yun eh. Nandiyan po ba kayo? So, maliligtas ang iyong pamilya. O sino naniniwala doon? Pakitaas ang kamay. Yung hindi pa niya kasama. Kaya salamat po sa mga buong pamilya na nandito. Pero may tanong pa rin po ako dyan sa mga nandito. Kasi yung mga anak ko, bago na born again, high school na sila eh. Pero bata pa lang, kasama na. Yan sila, Pastor Mark. Sorry, nabanggit ko yung pangalan. Eh, mga anak ko, mga luko-luko talaga nung araw yan. Buti nga, na-born again sila. Kahit lumaki sila sa Christian church. Dapat ma-born again sila. Kaya pag may mga camp, huwag niyong ano yan yung mga anak niyo. Gastusan niyo. Amen? Amen po ba? Kasi yung mga yung sila, na-born again yan sa camp. Hello? Naintindihan niyo po ba? Hindi ko mo anak ng pastor. Hindi kung pwede lang yung anak ng pastor, inordain ko na lang lahat yung mga ano. Kaya anak ko sila eh. Eh hindi, dumadaan sila sa proseso. Walang paborito. Amen? Magigising po tayo doon ha. Kasi baka may nakaka-issue na dito na favoritism. Malaman ko lang kung sino kayo. Nahigpit po ako sa mga ganun. Patunayan niya sa akin na may favoritism si Daddy. Hello? Pag may favoritism si Daddy, hindi na ako dapat tatayo dito. Ang Diyos natin ay fair and just. Ang ating pinangahawakan, parehas tayo. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, kung hindi kayo umayos, edi yung ayos siyang tatayo, papalit sa amin ni Mami pag nawala kami. O. Kaya umayos sila. Hindi po pwede hindi sila aayos. Dahil hindi nila mamamana, yung hindi naman ang manahan dahil anak lang. Ang manahan, yung totoo, tapat, lumalakad sa kalooban ng Diyos, banal at karapat-dapat na pamunuan anumang pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. At doon walang anak-anak pagdating kay Daddy. Amen? Nandiyan po kayo? Amen? Alam po ng mga anak ko yan. Ano, masukit ba si Daddy? So, buong pamilya, alam nyo, napakasarap, buong pamilya, di ba? Nakita nyo naman. Pati manugang, nadamay na. Amen, o, sino gustong maging... Ay, wala na pala akong binatang anak, sorry. So, time to wake. Alam nyo, yung ating kaligtasan, our salvation is in three tenses. Past, present, future. Pag sinabing past, sanctification yan. Ibig sabihin, finished work of Christ, His death, burial, and resurrection. Pastor Nico. Yung present, we are growing in Christ, becoming more like Him, knowing Him better, and living a holy life. Yun tayo, nasa present tayo ngayon. We need to grow in Christ, becoming more like Him, knowing Him better, and better, and better, and better, and living a holy life. Amen. Dapat yan ang buhay natin ngayon. Hello, sabi ng 2 Peter 3:18. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagabaligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakilanman. Ano sabi? Lumugo kayo sa biyaya ng Diyos. Yung grace. Yung grace na yun, kailangan lumago tayo. Amen? Lumago tayo. Hindi natin abusuin yung grace. Paano ba natin naabuso si grace? Paano natin naabuso si grace? Maintindihan naman ako ni Lord. Mahalaga sa akin yan itong gagawin ko. O, si ako ka. Hindi ka si Lord. Di ba dapat inuuna si Lord? Ano, hindi siya present test. Kasi sanctification, glorification. Oh, yun. Sanctification. Sumunod. Yun, justification. Yun po yung present. Amen? Mali pagkakatype.
Nandiyan po ba kayo? Dapat lumalago tayo sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, habang lumalalim tayo, habang tayo ay tumatagal sa pagiging Kristiyano, dapat lumalago tayo. Mas lalo nating nakikilala si Jesus sa buhay natin. Kung dati-dati hindi mo kayang i-give up yung trabaho mo dahil naapektuhan ng ang paglilingkod mo, nag-grow ka. Lord, kahit mawala trabaho ko. Kasi nawawala na ako sa iyo. Alam ba, mas mahalaga trabaho o mawala ka kay Kristo? Ang higpit naman ni Daddy, ano? Conforme yan sa puso natin. Kasi ako, naranasan ko yan. I-give up ko lahat. Kaysa naman ma-imperno ako. Malapit na akong mawala. Sa presensya ng Panginoon, ba't di ko pa i-give up? Amen? Pero naniniwala ako at naniniwala tayo na walang kalugihan pagdating sa Diyos. Amen? Wala kang lugi. Pag patungkol sa Diyos at pinili natin ang Diyos, hindi ka makukulang. Amen? Pupunuan niya lahat kasi ang anak ko na to, okay ito eh. Katulad ni Abraham, tinanggal sa doon sa comfort zone. Pinalipat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen. Amen po ba? So, kailangan natin lumago. Makita natin. Kailangan nating makilala pa si Lord. Di ba nalulungkot po ako. Biglang pumasok sa isipan ko. Nalulungkot ako. Kapag may problema tayo, tapos tinugon ng Lord. Grabe yung talagang halos himatayin ka na sa grabing problema na dumating sa buhay mo. Tapos sinagot, tinugon, tinulungan tayo ng Diyos para makabangon. Praise the Lord, praise the Lord. Ang pinagtataka ko lang, kapag may dumating na naman problema, gano'n na naman. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n. Kung naranasan natin yung problema, at napagtagumpit, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, dapat pag nagkaroon tayo ng problema, hindi na tayo dapat mawawala sa alignment. Kaya dapat gising tayo. Maaalala natin, Lord, oo nga pala, no? Mas mabigat pa nga yung pinagdaanan ko noon. Pero ngayon, ito lang yung problema, parang gusto ko nang bumigay. Paano nga? Inaantok-antok ka na. Tutulog-tulog ka na. Tutulog-tulog na tayo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Dati wala kang pag-asa. Nagkapag-asa ka, tapos nagkaroon ng problema na walang ka na naman ng pag-asa. Minamaliit mo na naman ang sarili mo. Ano ka ba? Hello! Gumising ka. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka, gumising ka. Gumising ka, sabihin mo. Gumising ka. Paano mapupulpil yung kalooban ng Panginoon kung patulog-tulog tayo? Amen? Kilala ba talaga natin si Lord? Past, present, future. Future! Ito yung ating hinihintay at kailangan natin bantayan ito. Future, glorification. This is when the Lord Jesus come back for His church in the air. 1 Corinthians 15, 51, 52. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Ito, lihim to. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, may lihim akong sasabihin sa inyo. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. O sino rin gusto niyang hindi siya mamatay? Gusto niyo makaranas ng kamatayan? Gusto niya? Paano bukas? Paano bukas dumating si Lord? Naiiwan ka. Hello? Ang binabanggit po dito, hindi lahat sa atin ay mamamatay kasi may rapture na tinatawag. Ngunit tayo natin bibigyan ng bagong katawan. Sino gusto makaranas nun? Okay. Ayaw niyo pa rin? Sino yung gustong
hindi makaranas ng kamatayan. Pakitaas ang kamay. Rapture yun, rapture. Yung mga kasama sa rapture. Salamat po. Salamat po, naintindihan nyo na po ako. Parang gusto nyo pa talaga. Baka hindi nyo alam yung tinatawag na Great Tribulation. O yung Tribulation. Baka magulumihanan kayo. Wala na ang Holy Spirit dito noon. Wala nang aagapay sa atin. Baka nagugulumihanan kayo. Tutulong ni Pastor Nico yan para malinaw. Ha? Oh, sige, hindi. Ituturo yan. Hintayin nyo lang para malinaw. Baka pag i-discuss ko dito, bukas pa ng umaga tayo matapos. Babahan ng dugo. Kita nyo yun? So, hindi lahat sa atin mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Biro mo itong hindi ka na mamamatay, tapos bibigyan ka pa ng bagong katawan. Yan yung hinihintay natin. Kaya dapat manatili tayong gising. Amen? Amen po ba? So, sa isang iglap, sa isang kisapata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay, at bibigyan ng katawang hindi nabubulok, at tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Malinaw po, no? Sa pagtunog ng trumpeta, muling buhay ng mga patay. Yung mga namatay, mga nauna, bubuhayin yan. Yung mga tatay ko, mga nanay ko, mga mahal nyo sa buhay na namatay, nauna, bubuhayin yan. Doon sila hatulan. Tayo, dahil rapture tayo, wala tayo sa kahatulan. Amen? Kasi, nanatili kang tapat, lumakad ka sa kabanalan, inalam mo ang kanyang kalooban, ano pa? Hindi mo lang inalam, nilakaran mo ang kanyang kalooban at ang kanyang katwiran. Saan ka pa? Amen? So, Paul, gusto ko pinag-usapan, is talking about our final salvation. Because of this, we are to awake from our sleep and live godly lives. Because Jesus could come at any time. And it is a biblical doctrine. Amen? Amen? Sa muli niyang pagbabalik, we need to be awake, alert, living godly lives. Titus 2:11-13. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay kayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Ano daw sabi? Mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid, at makadiyos. Ano ba yung maayos? O pag-usapan muna natin yung pananamit natin. Maayos ba na labas ang legs mo? Sorry ako kasi medyo may pagkaano ako eh. May pagka, ano tawag doon? Yung makaluma. Conservative po si Daddy. Old school. Kaya kami mga, hindi naman ako millennial. Ano kaya tawag sa amin? Millennial. Millennial ba? Hindi, kahit po ako noon. Lumaki po ako talaga. Conservative po ako. Naano lang po talaga ako. Siyempre, nababago pa noon. Kailangan ko mag-adjust. Kahit sa buhok, pinapakialaman ko buhok ng mga anak ko. Ayoko nung nakatayong gano'n, parang may palong. Dahil nagalit ako noon. Gusto ko parang kay Risa lang. Ganun po ako eh. Pero ngayon, nag-a-adjust po ako eh. Pero yung maayos naman. Okay lang na kahit ano suotin nyo, basta maayos. Huwag yung maiksi. O tapos, bata ka naman ng batak, bata ka ng batak. Ano ka ba? Amen? Susot ka naman nipis, di ka nag-happy sleep. O ano ka ba naman? Maayos ba yon? Dadamit ka, kita yung ganito mo. Ano ka ba? Hello? Hindi ko pa pinagbabawal. Huwag lang ko kayo maghuhubad. Lalo nang napakasama nun. Amen? Sorry po, baka may tinatamaan. Kung tinamaan kayo, buti nga sa inyo. Para umayos na po kayo. Amen? Baka nagiging bunga pa kayo ng kasalanan ng mga kapwa nyo, ng mga kalalakihan, lalo na yung mga kababaihan dito. Buti na lang talagang manang na manang ang... Ako butas din pala yan. Sorry. Sorry po. Amen? Okay lang yan. Huwag yung yung gano'n, tsaka yung maiksi. Amen. Yun yung maayos. Maayos na pananamit pa lang po pinag-uusapan natin. Maayos na pamumuhay. Magalang ka ba sa mga magulang mo? Pagka pinagsasabihan ka, inuutusan ka ba? Pag inuutusan ka ba, masunurin ka ba? Yes, ma. Yes, pa. Wait lang. Mamaya na.
May ginagawa pa ako. Kasi cellphone lang naman. Maglasahin ka na. Parating na si Papa. Pagod sa trabaho yun. Mamaya na maaga pa. Hanggang sa dumating na si Papa, hindi pa nakakasahin. Maayos ba yun? Okay ba yun? Anak, mag-aaral kang mabuti, wag ka muna mag-boyfriend. Maayos ba yun? Nag-boyfriend ka? Yung anak, wag ka muna magpaligaw, medyo malabo yun. Kasi nakikita ko, mga anak nila brother, magaganda. Tsak na maliligawan yan. Huwag ka muna magbo-boyfriend. Dapat huwag ka muna magbo-boyfriend. Yung panliligaw talaga, hindi maiiwasan yun. Amen po ba? Tama yun? Sis? Yung maligawan ka, hindi may iwasan. Kasi sa kabilang panig yun, sa mga kalalakihan yun eh. Hindi mo naman mapipigil na hindi ka ligawan. Kailangan dapat ma-approach natin ng maayos yung mga maliligaw sa atin. Hindi ko alam. Tapos na ba yung ano dito? Yung pasiglang tahanan? Tinuro ko dito yun. Oh. Kung paano. Amen? Dapat maayos. Amen po ba? Maayos makikipag salumuha, relasyon sa mga kaklase. Kahit na mga maldita sila. Kristiyano tayo eh. Amen? Kahit iniirap-irapan ka. Kamayan mo naman sa kita. Hello. Lalong uusok sa galit yun. Buti nga sa kanya. O, di ba? Ikaw naman. Wala kang kaano-ano. Wala kang kakuangkuan sa puso mo. Kasi Kristiyano ka eh. Yun yung maayos eh. Matuwid. At siya maka-Diyos. Ano ba yung maka-Diyos? O di ba? Dapat lahat ng gawain, inaatin na natin, yun ang maka-Diyos. Dapat, sinabi ng Lord, araw-araw at gabi. Basahin niyo ang salita na niyo. Dapat ginagawa natin yun. Kapag, ano ba yung maka-Diyos? Kapag mayroon tayong problema, sabi niya, napapagod tayo, lumapit kayo napapagod, magpapahinga ko. Dapat ganun yung maka-Diyos eh. Pag may problema tayo, hindi sa kumarin nyo, lalapit. Chichismis ka niyan. Sa mga Kristiyano nga, nagchichismisan pa eh. Yung pang kumarin mong unbeliever. Amen? Matuwid ba yun? Tama ba yun? May problema ka, sa unbeliever ka lumalapit. Ikaw yung Kristiyano. Dapat ikaw ang magpapayo. Nandiyan po ba kayo? Hello? Habang hinihintay natin ang mapakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Kailangan po natin, habang hinihintay po natin yung napakagandang pag-asa, yung maluwalhating pagbabalik ng Panginoon, dapat lumakad po tayo, mamuhay po tayo ng maayos, matuwid, at makadiyos. Hallelujah. Sabi po ng 1 John 3, 1-3, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. Amen? Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Pakitaas ang kamay. At yun nga ang totoo. Anak tayo ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Naintindihan niyo po yan? Kapag unbeliever, huwag na po tayo mag-expect na kikilalanin tayo. Nandyan po ba kayo? Malinaw po yung sinabi ng verse 1. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Di ba kaya wala naman tayong ginagawa, bakit sila galit na galit sa atin? Alam nyo, wala yata kaming lugar na hindi kami inaway eh. Ipopos pa yon. Nagdo-double parking daw yung naghahatid ng school sa mga anak nila. Pero ang totoo, may parking sila, nagparking sila sa tapat ng karsada nila, hindi nila ipinasok sa sasakyan. Pagkatapos, pag magdadrop ng mga sasakyan, yung mga estudyante, ng mga magulang, pipicturan at sasabihin, double parking. Tingnan nyo, meron bang Kristiyano ganyan? Hello? Mag-ina, dalawa yung sasakyan. Sabi ng gwardiya sa akin, maldita talaga, mga demonya yun. Pamilya na yun. Ireklamo nyo rin. Ako, nakalive pala tayo. Hello po. Hindi, okay na po yan. Ayoko po ng away. Kung nangaaway man sila, basta ako, hindi ko sila inaaway. Problema na nila yon. Amen? Bakit?
Kasi Kristiyano po tayo. Ganyan po ba kayo? Sa tao bang wala sa katwiran, makikipagkatwiranan ka ba? Ulitin ko, sa taong wala sa katwiran, makikipagtalo ka ba? Pag nakipagtalo ka sa taong walang katwiran, ay wala ka na rin sa katwiran. Ano laban natin sa walang katwiran? Hello? Kaya nga may salita ng Diyos eh. Dapat maintindihan natin to. Hindi nila tayo nakikilala. Pero tayo, kilala natin yung Diyos na tumawag sa atin. At ang sabi niya, mamuhay tayo ng makadiyos. Mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay tayo ng maayos. Amen? Maayos na relasyon sa kapitbahay. Kahit unbeliever pa yan. Sabi niya sa verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Oh. Hello, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Amen. Si mami nga, hello po, ginaganyan eh. Ano ngayon? Ano ginagawa? Alam niyo po ba yon? Para maintindihan nyo na hindi na kayo nakakaranas na tinutuligsa kayo. Born again ka na pala. Parang hiyang-hiya ka pa. Oo. Nahiya ka. Oo. Dapat hindi natin ikahiya yung pagiging born again. Maging proud tayo dapat. Amen. Nahiya lang tayo kung may lihim tayo. Sabihin sa katabi mo, time to wake. Sabihin mo sa katabi mo, time to wake. Amazing tayo. Amen. Time to wake, number 1. Time to work. Romans 13:13. Sabi po dyan, mamuhay kayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Taas po ang kamay ng nasa liwanag na. Huwag po kayo magtataas ng kamay kung nalalabuan pa kayo, ha? Para makita ko lang din yung mga nalalabuan. Pakitaas po ang kamay. Nung naliwanagan na. So, yung mga hindi nagtaas ng kamay, lalabuan. Huwag po kayo mag-alala. Ayan. Sa likod, hindi na nalalabuan. Oh. Sabi niya, mamuhay kayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Nasa liwanag na po tayo. Amen? Huwag na pong madaya ng kaawa yung isipan natin. Nasa liwanag na po tayo. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Ang mga tao nasa liwanag, hindi na po yan naglalasing. Hindi na po yan pupunta sa mga bar, magugulong kasiyahan, party-party naman mga inuman. Okay lang, birthday, umattend ka, tapos kumain ka, binigay mo regalo mo, pero umupo ka sa inuman doon, ibang usapan yun. Maya-maya, mga lasing yun. Maya, magkalasing ngayon, mag-away pa yun. Di ba? Karamihan ng mga naglalasing, nag-aaway-away. Amen? Kung alin pa yung mabait, siya pa yung napapatay, yung nakaiupo lang doon. Umawat. Alam niyo ba yung mga kwento na yun? Sexual na immoralidad. Dito, mag-iingat kayo, mga magbo-boyfriend dyan. Amen? Hello? Dapat, alam nyo yan. Kasi nasa liwanag na eh. Hintayin natin yung tamang panahon. Nandiyan po ba kayo? Nagsasama ng hindi pa kasal. Nag-aalok na nga ako ng libre. Makakasal na lang kayo, hindi na kayo magkasala. Amen? Parang hindi ka pa sigurado sa kasama mo ngayon kung hindi ka pa kasal. Ang dahilan, walang pera, libre na nga. Kung dalawa lang kayo pakakainin ko, kahit 10 pares pa. Ako na maghahanda para sa inyo. Makakasal lang kayo, malagay lang kayo sa tamang kalalagayan. Amen? Bakit? Kasi mahal ko kayo. Ayoko kayo manatili sa ganung mga kalalagayan. Matatanggal talaga ang mga tutuloy nyo sa inyong mga tenga. Ulit-ulit kong sasabihin nyo. Kalaswaan! Yung kanina, isa pananamit. Di ba? Padila-dila pa. Ang laswa, no?
Kaya haba-haba dila hanggang dito. Oh. Di ba? Ang laswa. Na ano ako, na parang nasusuka ako pag gano'n. Amen? Laswa. Di ba may mga kalaswaan? Ano pa ba example ng kalaswaan? Kabali nga. Laswa. Pag lalaki ka, magsusuot ka ng pambabae. Di ba? Ang laswa. Oh. Babae ka, magsusuot ka ng panlalaki. Malaswa, no? Buti nga tayo, hindi mahigpit dito, pwede nakapantalon. Sa ibang church, hindi pwede nakapantalon ganyan. Oh. Amen? Eh, yung pantalon mo, yung fitting. Maganda tingnan. Hindi pwede pagbulan ng kasalanan ng mga mata. Amen? Sakit? Aray? Pero, kung sa tingin nyo, okay, wala namang problema doon. Amen? Hindi po tayo mahigpit dyan. Si Lord naman ang bahala dyan. Pag-aaway-aaway, magkakapatid, nag-aaway. Amen, nandiyan ba kayo? Kasi naman, yung nangutang na kapatid, ayaw magbayad. Nag-aaway tuloy. Magbayad ka kasi. Example lang po yun, ha? Hindi ko sinasabing meron dito noon. At kasi pinauutang pa, bigyan mo na lang dapat. Ikaw nakakarawasa, eh. Parang ganun ba? Nag-aaway-aaway. Ano pinagbumo ng pag-aaway? Yung gusto niya, mangyari yung gusto niya. At hindi niya abutin yung ano yung gusto ng kapwa niya. Pag-aaway. Kasama doon, inggitan. O, nag-iinggitan pa. Bakit siya ang saya-saya niya? Ba't ako malungkot? Kasi bakit ang saya-saya niya? Kahit marami siyang problema, ba't ako parang ang lungkot-lungkot ko? Marami naman akong pera. Nasa ba kasi si Kristo sa buhay mo? Baka naman mayroong pinagagawa sa'yo, hindi mo ginagawa. Yun po yung pinagmumulan nun. Yung isang bagay na alam mo, na sinasabi sa'yo naman na gagawin mo, pagkatapos hindi mo ginawa, eh, ikaw na pinakamalungkot na tao. Kasi yung conviction nandun dun eh. Hindi ka patutulugin yan. Bakit ko nasabi? Eh, karanasan ko yun eh. Tingis din ulo ko, katulad nyo, nung araw. Namimili ako, gusto ko mangyari, gusto ko, hindi yung gusto ng Diyos. Lord, after my retirement, Lord, wala akong pera. Sa paglilingkod ba, kailangan ng pera? Di ba, ang paglilingkod natin, puso ang puhunan. Bahala si Lord sa pangangailangan natin. Amen? Di ba sabi niya sa kanyang nakasalita? So yan po, kailangan trabahuin natin yan. Baka naman tayo naglalasing pa, baka tayo mas gusto natin yung magugulong kasiyahan, party-party, baka naman yung sexual na immoralidad. Meron pa niyan, yung kalaswaan ng isip. Yung kanina, sa pananamit na, sa pangani, yung kalaswaan ng isip. Green-minded ka pala. Oh, baka naman, yung mga cellphone nyo, kung ano-ano mga laman yan. Mga lalaki, mga babae. Hello? Hindi yan. Kailangan gumising na tayo. Amen? Sabi mo ka sa katabi mo, gumising ka. In the scripture, our walk refers to our conduct. Meron kaya tawag na positive conduct when we should walk. Negative conduct when we should not walk. Walk honestly and behave properly. At ang proper behavior ng isang Kristiyano ay makikita natin sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Hindi pinipili. Dito ko po, banal ang Diyos na tumawag sa atin. Tama po ba yun? Tinawag tayo ng Panginoon? Tama po ba na banal ang Diyos? O kaya dapat magpakabanal din tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Amen? Amen. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. So, kailangan pala talaga natin magpakabanal. So, gumising na tayo. Amen? Huwag nating hayaan ang ating isipan kasi sa isipan nagsisimula yan. Huwag tayo magpapasok ng mga basura sa isipan natin. Ang ipasok natin dyan ay ang salita ng Diyos. Magbasa tayo lagi ng salita ng Diyos.
Tandaan po natin, yung proper behavior ng isang Kristiyano, we are children of light, not of darkness. When we are walk as a children of the day, not of the night. Dapat sa liwanag tayo. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5, verse 5 to 8, sabi niya, dahil mamuhay na kayong lahat sa liwanag, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga, huwag kayong maging pabaya. Katulad ng iba na natutulog. Wala nang prayer, wala na lahat, wala nang worship, wala na lahat. Aba, nagiging pabaya na tayo. Kaya, hindi tayo naging handa. Kundi, sabi niya, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Kaya, pag dumating man yung mga grabe na mga nangyayari sa atin, na mga inaalok ng kaaway, meron na tayo, handa na tayo, at makapagpipigil na tayo sa ating sarili. Amen? Bakit? Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Nakita niyo yung mga lasing? Ang bait-bait pag hindi nakainom, pag nalasing, gusto warprik, gusto away, gusto ano. Nandiyan po ba kayo? O ba't yung nasasabi? Pag nasasabi, kasi karanasan ko yun. Sabi ng nanay ko, anak, ang bait-bait po pag hindi ka nakainom eh. Kaya na, pag nakainom ka, warprik eh. O, gusto kong labanan lahat ng tao, lahat ng matatapang, lumabas ang matatapang. O, kung hindi ba matapang si daddy pag nakainom eh, lahat ng tao sa barracks nawawala nung nasa kampo ako. Takot sila eh. Warprik eh. Kukuha ako ng mahaba, tapos kakas ako. Sino matapang dyan? Walang lumalabas, walang matapang. Ako lang pala matapang. Eh, lasing nga eh. Pero pag hindi naman ako lasing, grabe akong, kung nun, tag doon, yung ibuli. Binubuli nila ako pag lasing ako, pag hindi ako lasing. At ngiti-ngiti lang ako, tatawa-tawa lang ako, okay lang sa akin. Amen? Kita nyo? Diyan po ba kayo? Eh, hindi na tayo, wala na tayo sa ganong kalalagayan. Binago na tayo ng Diyos. Hindi na tayo naging pabaya. Pero, sabi sa verse, pero, dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. Meron tayong pananampalataya. Meron na tayong pag-ibig. Meron tayong pagmamahal na naranasan natin sa Panginoon. Amen? At bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagligtas sa atin ng Diyos. Merong helmet. Yung pag-asa. Meron tayong panangga yung ating pananampalataya at ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya walang dahilan para magtagumpay ang kaaway sa atin. Amen po ba? Kahit kabataan ka pa, hindi magtatagumpay ang kaaway sa inyo. Nakikristo ka eh. Meron kang pananampalataya, meron kang pag-ibig. Hindi ka mawawalan ng pag-asa kasi andin yung helmet ng pag-asa. Hindi ako mahal ng tatay ko. Ako na lang buhay ko. Ganito na buhay ko. Ito na buhay ko. Hindi pag-asa. Ang pag-asa natin si Kristo. Pag wala ka ng pag-asa, ikaw na yung pinakawawang tao. Pag nawawala ka ng pag-asa. Makakarating. Kahiga ka na lang. Nunod ka lang kung ano, okay lang. Kahit tulog ka lang. Wala ka na. Wala ka ng pangarap. Wala ka ng pag-asa eh. Ano ba papangarapin mo? Paano ka makakagraduate? Wala ka ng pag-asa. Amen? Ang pag-asa natin, yung pagliligtas natin ng Diyos. Time to work. This leads to how we should not walk if we avoid the ditch of darkness. Ano po sabi ng Proverbs 21? Diyan ako titingin, wala na dito. Hindi natapos to. Proverbs 21. Proverbs 21. Verse 1. Ang taong marunong, 20. 1. Verse 20. 2-0. Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Kita nyo? Hello? At ang sabi po ng Hebrews 13:4, Hebrews
Dapat ninyong pahalagaan ang pag-aasawa. Ito yung paalala sa atin. Dapat na magising tayo dito. Dapat ninyong pahalagaan ang pag-asa at dapat ninyong iwasan ang pangangalo niya. Taas po yung mga kamay ng mga may asawa din eh. Baka naman nangangalo niya pa kayo. Paano ba nangangalo niya? Ang tumingin ng may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya. Hindi lang yung nagkaroon ng affair. Kaya nga kanina yung kaayusan sa pananamit eh. Baka kayo nagiging bunga ng pagkakasala ng inyong kapwa. So pahalagaan daw po natin yan. Iwasan ang pangangalo niya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalo niya at ang mga immoral. Meron pa ba niyan? And last points. Time to work. 13 verse 12 ng Romans. Paki-prepare yung Ephesians 6:13 to 18, Roma 13:14, at Galatia 2:20. Hanggang dyan lang po ako. Sabi po ng Romans 13:12, mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. So malapit na po dumating ang Panginoon. Sabi niya, mag-uumaga na, kaya iwanan natin yung mga nabanggit natin kanina, mga negatibo. Paglalasing, pag-aaway, pag-iinggitan, paggawa ng kalaswaan, mga immoral. So, iwanan na po natin yan. Ang sabi po ng Ephesians 6:13 to 18, bilang mga anak tayo ng Diyos, bilang tayo mga nasa liwanag, 13, kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyo makipaglaban. At pagkatapos ng makipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Verse 14, kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sintron ang katotohanan, which is the Word of God. Ang ating Panginoong Jesus, isuot niyo ang pagkakamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. 15, isuot niyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lamang po ang mga mangangaral. Tayo po, ang tungkulin naman ng bawat isa sa atin, ay ipakita natin tayo sa Diyos. Ipakita natin yung naranasan nating pag-ibig na mula sa Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo? Baka iniisip nyo yung mga mangangaral lang. Lahat tayo may tungkulin na makita sa atin yung liwanag. Makita yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Verse 16, hindi lang yan, gamitin din ninyo bilang palangga ang pananampalataya niyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na para mga palasyong nagliliyam. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu Santo. And last verse, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Mga kapatid, yan po ang ating sandata. Ano po sabi ng Roma 13:14? Be alert and always keep praying. Sabi niya, sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo. Hello? Ito'y paalala ni Paul sa mga taga-Roma at paalala sa ating taga-CGCF. Dapat na sa lahat ng panahon at oras ay paghariin natin sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. At huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Huwag daw po nating pagbibigyan yung ating makamundong pagnanasa.
kundi ang dapat natin paghahariin ay ang ating Panginoong Yesus na tinanggap natin sa ating mga buhay. Kaya malino po na sinabi ni Paul sa mga taga-Galatia, chapter 2, verse 20, at yan po ang last verse natin. Sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. I've been crucified with Christ and I no longer live. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Sabi ni Paul, namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Bilang mananampalataya, si Kristo na dapat ang nabubuhay sa atin. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Kapatid, sa umagang ito, ayaw ng Lord na maiwan ka. Ayaw ng Diyos na mawalay ka sa Kanya. Kaya, sa oras na ito, manatili tayong gising. Huwag nating hayaan tayo na manakaw o maagaw ng mundong ito. Dahil tayo po ay hindi taga-mundo. Tayo po ay taga-langit. At mangyayari lamang yan kung kakalimutan mo ang iyong sarili. Kakalimutan mo yung sarili, mamumuhay tayo ng ayon sa kalooban at katuwiran ng Diyos. Sa ganoon, napakasarap yung maranasan ng hindi na tayo magkaroon ng kamatayan. Kung dumating siya, 1 year, 2 years, 5 years, naalala ko po nung ako'y minatin na seminar. At kung ito'y mangyayari, kasi nangyari na yung mga ibang mga pinaprecise niya. Sabi niya doon sa natandaan ko, kapag ang naging presidente sa Pilipinas ay babae, yung pangatlong babae na magiging presidente ng Pilipinas, yung time, yan yung time na aahon ang Antichrist mula sa dagat. Kasi yung Antichrist